good morning, good afternoon, hello today and hello tomorrow. Kumusta ang lahat? For today's video, it's all about sa isang OFW na isang kabayan natin sa Kuwait, nagpaana-ana sa driver. Ganito. Makinig po kayo for today's video, no? Kung ikaw ay isang single mom, huwag kang magpaana-ana sa driver. Kung ikaw ay nangangati, pigilan mo na makati. Maraming tubig na mainit, hugasan mo at sabunan mo ng mabuti o kaya lagyan mo ng Clorox or Moriate. Naintindihan niyo ba mga ka-FW, mga kabayan, mga single mom, or ang dahilan kung bakit kayo pumunta dito sa Middle East para magtrabaho? Hindi kayo naghanap ng titi, hindi kayo naghanap ng lalaki dito. Nagpunta tayo dito para magtrabaho, maghanap ng pera para sa nabukasan ng pamilya natin sa Pilipinas or sa mga anak. Naintindihan nyo ba mga ka-FW? Sa first timer or sa hindi first timer, alam kong may gumagawa na nito sa bansang Kuwait or saan man dito sa Middle East. Alam kong saang bansa dito sa Middle East, alam kong mayroong gumawa ng ganitong nagpaana-ana sa driver. Hindi po kasi yan maganda mga kabayan. Pag yung isang bagay gagawin mo, dapat gawin yung inspirasyon yung mga anak nyo or magulang nyo sa Pilipinas. Huwag kayong magpadala-dala sa tentasyon o kaya sa libog dahil hindi natin to lugar kung anong mangyari natin dito sa Middle East. Tama ba mga kabayan? Hindi po kasi yan maganda kung gagawa ka ng kalukuhan dito. Kasi kaya nga tayo doon sa Pilipinas nagpidos, nag-uwa. Pinag-aralan natin yan ng ilang araw. 3 months or 4 months bago tayo aalis papunta dito sa Middle East, sa bansang Saudi or Kuwait or saan dito sa Middle East. Bago tayo makaalis ng bansang Pilipinas, bago tayo makarating dito sa Middle East, i-briefing muna tayo ng agency. Kaya nga may FIDOS OWA, TISDA FIDOS OWA, bago tayo makaalis ng Pilipinas. Kaya sana man lang, no, iniisip nyo muna ng mabuti bago kayo gumawa ng kalukuhan kasi hindi po yan maganda. Pag gagawa kayo ng isang bagay, hindi po yan wala. At alisin nyo yan sa isip nyo at itatak nyo sa otak nyo at sa isip nyo kung anong tama o anong mali. Isipin nyo, tingnan nyo ako, dalaga pa rin ako dahil may pangarap ako sa buhay. Hindi ko kayang gumawa ng kalukuhan dahil may mataas ang pangarap ko sa buhay. Makatulong sa mama ko at saka papa ko. Hindi ako pumunta dito sa bansang Middle East country, sa bansang Saudi or Kuwait para magloko. Hindi rin ako pumunta dito para lang sa sarili ko. Ganon po ang rason kung bakit ako nagpunta dito sa Middle East country. Dahil kahit anong hirap dito sa trabaho sa Middle East, tiniis ko at kakayanin ko dahil sa magulang ko. Kahit ano pa mga pagsusubok sa mga plano ko sa buhay at sa mga pagsubok sa akin, iiyak man ako. Kahit man iiyak ako ng dugo.